Hi, longer video, um, demo lang about sa features within the app in its current state. So, start natin. So, yung first or yung homepage, so pag nag-login kayo, dyan kayo unang babagsak and ito yung default na layout. Although, pwede nyo siya palitan. Punta kayo sa settings, then default portfolio view. Yan, pwede nyo siya palitan dyan. Iba-iba yung focus nung different portfolio view, so to speak. So I like to use the traditional one. So yan, pwede nyo siyang baguhin doon. First icon is yung transactions. Dito kayo maglalag ng expense and income nyo. Walang direct updating ng balance yung app. So one way to manipulate yung balance nyo is by posting transactions para malinis yung financial history natin. Next is add wallet. So, siya yung third icon. Pwede kayo maglagay ng savings, time deposit, credit card, and custom wallet. Custom wallet, pwede siya lagyan ng name, balance. Pwede kayong pumili ng wallet icon kung hindi siya supported nung app. So, kung wala dyan yung company or provider na gusto nyong i-add, pwede kayo mag-request ng icon dito sa button na to. Then, pwede nyo rin i-update yung currency. Though, kapag naglagay kayo dito ng currency outside peso, pag kinalculate siya ng system, papasok sa portfolio nyo, i-convert naman siya to peso. So, magkakaroon pa rin kayo ng total value nung savings nyo. Fourth one is budget. I have a separate video about this one. So, pabisit na lang yun. But yeah, that's budget. Fifth one is more. So, medyo maraming page within more. So, isa-isay natin. My wallet. Although dun sa newer version, naglagay na rin ako ng wallet icon sa taas for you to have easy access dun sa wallet kahit nasang page kayo. So, yun nga. Wallet will list all your wallet. Savings and credits naman dito sa kabila. Pwede nyo siyang i-reorder with this icon. Pwede nyo rin siyang baguhin ng list or grid. Depende sa kung ano yung gusto nyo. Next one is referral code. So this one is not my referral code. This one I made it to be some sort of income way para sa mga user natin. So it works like yung mga user natin pwedeng maglagay ng referral code nila dito, and yung may mga kailangan ng referral code, maybe ngayon pa lang sila gagamit ng Maya, pwede silang mag-generate ng referral code dito, and randomly bibigyan siya ng app depende kung may nag-add ng referral code on that particular bank. So randomly siya para fair, and nga, and sabi ko hindi ko ilalagay yung sa akin para walang conflict of interest na baka taasan ko yung chance na makuha yung referral code ko since I'm the developer, mga ganun. So yeah, that's that. Banks and wallet, so list siya ng banks and traditional and digital banks na supported ng app. Makikita nyo, yan, nawala yung iba kasi sila pa lang yung merong time deposit na supported ng app. And credits tab naman, ito yung mga, hindi lang credit card, andito na rin yung mga credit provider. Kung merong wala dito, you can send me an email for heads up. Pag-aaralan ko and then ilalagay ko dito. Next one, budgeting. Same. Gaya nung sabi ko, meron akong video about this one. Pag-visit na lang yun. Calendar view. So,
andito yung mga transaction niya within the calendar date. So, assuming, hindi lang transactions, pati yung time deposit payouts nandito din. So, may na-expect ako ng 31. Lalabas dito, time deposit payouts. Kapag na-pay na siya, syempre, mawala na siya sa time deposit payout, papasok na siya sa transaction list. So, yun na, kung may ina-expect kayo. I think meron na ako dito sa 31. So, malabas pa rin pala siya. Pero, nakalagay na, that's completed. Maybe I'll do an update to hide this one and lagay na siya sa transaction since itong mga transaction na to is siya yung breakdown nung time deposit. So, definitely dapat tanggalin ko na yan. Sorry for that. Recurring transaction, meron kayong, kaya nga sabi, recurring transaction. Kung basic use case ito kung meron kayong fixed na sahod, pwede nyo na siyang ilagay as weekly or bi-weekly, or pinaka common is monthly na sahod. So, lalagay nyo lang yung start date and end date. Kung walang end date, tuloy-tuloy siyang mag-recur. Lagyan lang siya ng category for, yun nga, yung ibang feature natin is nagbe-base sa category, especially yung budget and yung later na insight. Kinapacapture niya yung mga transactions and ginugroup niya as category. So, kung walang category, hindi siya masasama. Savings kung saan siya galing, or credits kung saan siya galing din. So, yun nga, kung meron kayong kung ang strategy nyo ng savings is from credit card, nagpapasa kayo frequently kay savings, pwede nyo siyang gawin dito just to automate things up. What else? Next pala is interest calculator. So, one of the OG feature ng app. So, ginagawa niya is kinakalculate niya kung magkano yung kinikita ng savings nyo between different banks, traditional and digital banks. So, pwede nyo habaan yung span ng day hanggang 90 days yata to. So, try natin hanggang 30. Ayan. So, sinisimulate niya yung estimated savings niya. Or, parang, ito na yung pera ko after 30 days kapag nasa may bank siya. Next is yung settings. So, andito yung pagbago ng default portfolio view, pag-mask and pag-hide and unhide ng value. Pag tinanggal nyo to, magiging asterisk lang siya. Yan, mga important value. So, yun nga, hindi lang sa more nakalagay yung access ng settings, meron din ako dito sa top. So, show and hide, nandyan. Naka-traditional ako. So, credit card balance excluded and included. So, pag wait lang. Try natin i-show para mapakita natin. So, naka-exclude siya. So, hindi lalabas yung credit card outstanding balance sa baba and hindi siya malalas sa savings value nyo. So, kapag clinic siya, lalabas included. So, makikita na siya doon. Mababawas na siya. Depends on how you want to see your savings. Light mode, dark mode, basic, colored icon. So, siya yung bank. So, kapag clinic nyo, monochrome. So, magiging black lang siya kasi naka-light mode tayo and white naman kung naka-dark mode. This one, ginaya ko lang yung nagawa ng mga banking apps na bago ma-access yung homepage, kailangan ng either Face ID or fingerprint. So, dyan siya. Monochrome wallet, colored wallet. So, siya yung background. So, yun eh. Just to add customization. And, this one is yung wallet grid.
and wallet list kagaya ng dinemo ko kanina dito. So, yeah. Yun yung basic capability ng app. I think I'll just do another one for basic stuff naman regarding dun sa features within wallet or within credit card. Pero yeah, there's a lot of things to discuss, just to give you guys a head start on using them. Pero that's it muna for this. Yun lang.